Maupo na ho tayo. Magandang umaga sa inyo lahat. Secretary Albert De Rosario, Secretary Cesar Purisima, Secretary Waltz Gasmin, Secretary Sunny Coloma, Secretary Renel Mendras, Secretary Ulhati Antonino, Secretary Gingdeles, Secretary Juliabad, General Manny Bautista, Vice Admiral Jolo Alano, Lieutenant General Larry De La Cruz, Major General Hernando Iriberi, Police Director General Alan Purisima, General Manager Jose Angel Ladrado, Federal Workers Government, Honorable Guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Nakabalik na po tayo ngayon mula sa isang mabilis ngunit mabungang state visit sa Malaysia. At kahit nga po ganito madaling araw na tayo lumalapag, puno pa rin po ako ng sigla at galak na ibalita sa inyo ang uwi nating mabubuting balita mula sa ating pagbiyahe. Sa unang paglapag pa nga lang po natin ng hotel ay mainit na tayong sinalubong ng ating Filipino community doon. Talaga pong kapansin-pansin ang taas noon nilang pagsusuot ng mga barong at Filipiniana attire at ang kanilang pananabik sa mga kwento mula dito po sa atin. Personal po nating ibinahagi sa kanila ang positibong epekto ng ating mga reforma at ang inaasahan natin pagpapatuloy ng pag-aarangkada ng ating bansa. Ang sabi ko nga po sa ating mga kababayan, ngayong may istasyon na rin ang Petron. Dito po, may istasyon ng Petron o mga istasyon ng Petron sa Malaysia, may pagmamalaki na rin nila ang pagkakaroon ng isang Filipino multinational company. Isang bagay na hindi man lamang po masagi sa ating mga isipan dati. Bilib nga rin po ako sa ating po mga OFW doon po sa Malaysia. Isipin po ninyo, sa lawak ng Malaysia, napakarami po nilang mga asosasyon ng mga kapwa Pilipino. Pero sila na mismo ang nagkusang bumuo ng isang mother association na sasaklaw sa lahat. Sila na ang nagkusang magkaisa upang mapadali at gawing mas epektibo ang pangangalaga sa kanilang kapakanan. Ang lalo pa pong nakakapabilib, isang grupo ng mga Pilipino sa Malaysia ang nag-ambagan para sa renovation ng ating embahada sa Kuala Lumpur. 11 milyong piso po ang nalikom nila at ipinagkaloob tungo sa proyektong pagpapagawa ng ating pong mga gusali doon. Nang di kinailangan gumastos ni isang kusing ang ating pong gobyerno. Talaga pong napakasarap pong mabalitaan na may mga Pilipino nagtitipon sa ngalan ng malasakit at pagmakabayan upang makatulong sa kanilang kapwa at bansa. Nakadaupang palad din po natin ang Yang di Pertuan Agong o ang Hari ng Malaysia. Naging maganda po ang ating pagtatalakay at lalong naging malinaw sa akin ang aking paniniwala. Matibay na pundasyon ang ating pinagtagping kasaysayan sa ating pagsisikap na matamasa ang isang magandang kinabukasan para sa mga mamamayan ng ASEAN. Bunsod din ng ganitong kaisipan, naging mabunga po ang ating pakikipag-usap kay Prime Minister Najib Razak ng Malaysia. Ang sabi nga po ng isang Malaysia na nakasaksi, body language pa lang po, malinaw na ang positibong ugnayan sa pagitan ng ating mga bansa. Nagbunga ito ng mga kasunduang paigtingin ang kalakal sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas. Totoo nga po na para sa dalawang bansang talagang magkatabi, napakaliit ng tinatayang 3 kalahati hanggang 4.5 bilyong dolyar na palitan ng kalakal. Partikular po natin tututukan ang industriya ng halal. Ipinarating din po ni Prime Minister Najib na handang sumuporta ang kanyang bansa sa larangan ng Islamic banking and financing na tiyak na makakaambag sa pagpapalago ng ekonomiya sa Muslim Mindanao. Sa amin din pong pagpupulong ng Prime Minister, 2 dokumento ang formal na pinirmahan. Isang Memorandum of Understanding ukol sa edukasyon at isang Memorandum of Agreement ukol sa Culture, Arts at Heritage Cooperation. Dagdag dito, nagkasundo rin po ang ating dalawang bansa na pagtibayin pa ang maganda ng kooperasyon sa usapin ng seguridad. Personal po natin pinasalamatan ang mga pinuno ng Malaysia sa iyudang kanilang ipinaabot matapos humagupit si Yolanda. Taos-puso din po tayo nagpasalamat sa malaking tulong ng kanilang bansa sa usapin ng kapayapaan sa Mindanao. Mulat po sila, ang hidwaan at tensyon sa isang rehiyon ay nakakaapekto sa stabilidad ng mga lugar sa paligid nito. Sa kabilang banda naman, ang katahimikan, seguridad at kaunlaran sa parehong rehiyon ay may katambal din positibong bunga para sa ating mga karatig bansa.
Iyan din nga po ang dahilan kung bakit pinag-usapan at idinain naming dalawa ni Prime Minister Najib. Kailangan ng isang mapayapa at makatwirang resolusyon ng mga isyu ng teritoryo. Isang resolusyong naaayon sa pandaigdig na batas. Siyempre po, siniksik din natin ang ating schedule ng mga pulong kasama ang mga negosyanteng Malaysian. Partikular po natin silang inimbitahan na mamuhunan sa Mindanao. Ngayon nga pong natatalunan natin ang kapayapaan sa reunion, umaasa din tayo sa napipintong pagpasok na marami pang mga negosyo at sa panganganak nito na mas maraming oportunidad para sa ating mga kababayan. Kung ganito nga pong hindi lamang tayo mga Pilipino, kundi pati ang ating mga karatig bansa ay handang tumaya sa kinabukasan ng Mindanao. Lalo po tayong nasasabik sa katuparan ng mga pangarap para sa lupang pangako. Ngayon pong nabisita na rin natin ang Malaysia, bawat isa sa ating mga kapatid na bansa sa ASEAN ay napuntahan na natin. At gaya nga po ng aking nabanggit sa press statement kasama ni Prime Minister Najib, marahil ngayon ay nakatunghay mula sa kalangitan ang mga ninuno ng ating lahi. Natutuwa na ang kanilang mga anak, magkaiba man ang mga bandilang tinitingala, ay tuloy pa rin sa pagkakapit-bisig at lalong tumitibay ang pakikipagkapwa at pakikipagtulungan. Tungo sa ating pong kolektibong mithin, isang kinabukasang mapayapa, hitik sa oportunidad at tumatamasa ng malawakang kaunlaran. Talaga nga pong sumisikat na ang isang bago at magandang araw para sa ating bansa at sa buong rehiyon. Muli po, maraming salamat sa inyo lahat. Magandang araw po.